In terms of blessings naman guys, ito yung mga recovery, ito mga kapiksi. Actually guys, etong nakikita natin kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo, unti-unti nang nagka-problema kayo. Tapos unti-unti niyo na itong nalampasan mga kapiksi, no. Yung iba tapos na talaga. And unti-unti nandito na kayo sa recovery stage mga kapiksi. Kaya dapat talaga mag-focus kayo sa pagbawi, sa pagbangon, sa progress guys. Hindi naman 'yan madalian na kapag nagka-problema ngayon, kinabukasan okay na lahat, 'di ba? Hindi ganoon. It takes time mga kapiksi. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mga blessings para ngayong February para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga angel messages para sa inyo. Kung ano lang yung makaresonate guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate sa inyo mga kapiksi. Wow, grabe. Grabe naman. So, yung first message natin, guys, bright future. Ito yung blessings. Ito yung katumbas, guys, ng blessings na card sa ating regular tarot deck, no? So, talagang ibe-bless kayo, guys, ngayong February. Stop worrying. Everything is going to be fine, no? So, huwag kayong mag-alala, guys. Magiging ma-okay ang lahat para sa inyo regarding sa mga blessings, no? Na energy nyo ngayong February. Stop worrying kasi yung worry guys, nagiging balakid siya sa pagpasok ng mga blessings. So kung ayaw natin magkaroon ng balakid sa mga blessings natin guys, huwag tayong mag-alala, bagkos ay mag-chill lang tayo, mag-relax lang tayo, mga kapiksi, magiging ma-okay din ang lahat para sa inyo. Okay? Alright, so yun yung first message guys. Ito naman, ito yung paalala, no? Quiet time, take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate, no? So kailangan din natin magpahinga mga kapiksi, no? Ako kahit nasa bahay lang ako, I make sure na merong 2 araw na nagpapahinga ako, na hindi ako tarot reading mga kapiksi. Para ma-recharge kasi kailangan natin yun, ma-recharge yung energy natin. So kayo din guys, make sure na nagpapahinga kayo sa mga day off nyo mga kapiksi, no? Magpahinga kayo, mag-chill, mag-relax, ipahinga nyo yung katawan nyo, yung isipan nyo, no? And para ma-recharge guys. And ito naman guys, ito yung peace, kapayapaan. So ito isa sa mga blessings nyo. Guys, again, no, there is no need to worry. Everything is going to be fine. Stop worrying. Yun talaga yung message sa inyo guys. Huwag kayong mag-worry. Kasi yung worry guys, nakakadagdag balakid yan sa mga blessings. So magiging mapayapa ang lahat. Everything is working out beautifully. Everything is going to be fine. Magiging mapayapa, magiging maaliwalas ang inyong pamumuhay mga kapiksi. So wag na kayo mag-alala guys. So i-main-main nyo na itong mga blessings na to, itong mga peace, kapayapaan, peace of mind mga kapiksi. Okay? So yan yung angel messages for you. Ito naman guys ay sa love messages or love advice guys. Kung ano lang yung makaresonate, take that message kasi hindi lahat ng mensahe, iba-iba kayo guys, no, ng sitwasyon, kaya iba-iba din yung message para sa inyo. So yung first message guys, wag umiyak, bagkos ay magdasal. So okay lang naman na umiyak guys, pero wag yung puro iyak na lang yung ginawa nyo, di ba? Kasi kapag puro ganun, baka masyado na kayong malulong sa negative energy mga kapiksi. Magdasal, no? And sometimes kapag nagdadasal, umiiyak din. And yeah, it's okay to cry mga kapiksi. Wag yung isuppress din naman. Okay lang din na umiiyak. Wag lang, kumbaga wag lang sobrahan. Wag lang palagi na lang ganun, di ba? So daanin natin sa dasal mga kapiksi. Alright?
And eto guys, no, eto yung reminder, wag puro jowa, isipin mo rin ang sarili mo. So kung iniisip mo yung jowa mo, dapat iniisip mo rin yung sarili mo, kapiksi. At saka, wag nyong isipin yung jowa nyo kung puro negative lang din naman yung naiisip nyo. Kung naiisip nyo yung jowa nyo, make sure na positive yung iniisip nyo tungkol sa kanila. Kasi kung puro negative yung iniisip nyo tungkol sa jowa nyo, you are sending those thoughts to them and your energy to them. Negative energies yan. So, negative energy, negative situation din yung balik niyan sa inyo. Guys, kaya kung iisipin nyo yung jowa nyo, make sure na positive yung iniisip nyo tungkol sa kanila, tungkol sa inyo, para positive din yung mangyari sa inyo. And of course, no, wag puro sila. Make sure na iniisip mo rin yung sarili mo, binibigyan mo ng oras yung sarili mo, di ba? So, yeah. And ito naman guys, this will not resonate with all, pero kung naka-resonate kayo guys, panahon na para mag-move on. So, ito guys, para to sa mga kapiksi natin na na-stuck sa nakaraan nila, sa mga ex nila, kung sila ay ex-lovers. Kung kayo naman ay hindi naman naghiwalay, pero nagkaroon kayo ng problema, baka hindi ka pa nakaka-move on sa problema nyo. Yung pinag-away nyo ng 1 linggo, baka sariwang-sariwa pa sa'yo ngayon. Move on na. Kasi kapag binalik-balik nyo yun, lalala yung sitwasyon nyo. Dapat, sabi ko nga guys, kung wala naman kayong balak makipaghiwalay, dapat kinakalimutan nyo yung mga problema. Dapat merong acceptance and forgiveness, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling na nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. So, shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng blessings at saka yung energy ng Libra. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And sa mga naghahanap guys ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventuring tsaka citrin guys, may makita kayong mga link sa description box. So Libra, kayo ay na-represent ng King of Swords. Ito yung ating blessings energy, mga kapiksi. So ito, both negative and positive. Yung negative dito guys, pwedeng balakid siya or mga babala sa inyo, mga kapiksi. Ito guys, ay nakikita natin na balakid dito sa pagpasok ng mga blessings nyo is yung mga problema din na pinagdaanan nyo, mga kapiksi. Yung iba, parang natatrap pa kayo, no? Ito, I'm sensing na yung iba sa inyo, tapos na yung mga problema, pero hindi pa kayo nakaka-move on. Guys, kumbaga nangyari na, tapos na, pero yung iba sa inyo parang hindi pa nakaka-move on, at saka yung iba parang nag-iwan ito ng hindi magandang trauma sa isip nyo. So, pwedeng nagtanim ito ng takot, ng duda sa inyo, mga kapiksi. And sabi ko nga sa inyo guys, yung mga negative emotions na yon, mga takot, duda, worrying, di ba? Kaya nga sabi kanina sa inyo, stop worrying, mga kapiksi, di ba? Stop worrying, everything is going to be fine. Kasi yung iba sa inyo nagwo-worry pa dahil sa mga problema na pinagdaanan nyo. And yung mga worry na yon, mga kapiksi, maaring nagiging balakid siya sa mga pagpasok ng mga blessings sa inyo at saka yung mga pagdududa nyo guys. Okay, so kailangan yung i-overcome yung mga duda and takot na yon, mga kapiksi, para maging tuloy-tuloy yung pagpasok ng blessings sa inyo guys. Okay, so yun nakikita nating blessings sa inyo, balakid sa mga blessings nyo. Yung iba naman guys, pwedeng nagkakaroon kayo ng conflict sa love, no? Pwedeng ibig sabihin nito,
nagkakaroon kayo ng conflict sa love, kaya hindi nagiging harmonious yung relationship nyo with your partner or specific person. So yun yung nagiging balakid sa relationship nyo, guys, yung mga conflict nyo, yung mga misunderstanding nyo, mga kapiksi. So kailangan syempre pagdating sa mga conflict, nasa pag-uusap lang yan, guys, and alam nyo yun, yung mga willing na mag-adjust, willing na makinig sa person, dapat parehas kayo nagkakaintindihan. Kailangan ng masusing communication or maayos na communication, guys, para maging ma-okay din yung relationship nyo ng iyong person, mga kapiksi. Okay? So yun yung balakid naman sa relationship nyo, guys. In terms of blessings naman, guys, ito yung mga recovery, ito mga kapiksi. Actually, guys, etong nakikita natin, kasi nga diba sabi ko sa inyo, unti-unti nang nagka-problema kayo, tapos unti-unti nyo na itong nalampasan, mga kapiksi, no? Yung iba tapos na talaga, and unti-unti nandito na kayo sa recovery stage, mga kapiksi. Kaya dapat talaga mag-focus kayo sa pagbawi, sa pagbangon, sa progress, guys. Hindi naman yan madalian na kapag nagka-problema ngayon, kinabukasan okay na lahat, diba? Hindi ganon. It takes time, mga kapiksi, para makabangon ulit, to find your strength. Pero ang importante, guys, is you show up for yourself every day, mga kapiksi, hanggang sa tuluyan kayong makabangon. Maaari din may mga dumating na mga magagandang kontrata sa inyo, mga kapiksi, no? So mga magagandang transaction or deal, this will be true sa mga kapiksi natin na active na naghahanap ng mga pagkakakitaan. Kung kayo ay mga freelancers, mga project based, at saka yung mga active na naghahanap ng trabaho, no, magiging favorable sa inyo yung mga sitwasyon, guys. Okay? And for some of you, these are mini manifestations, mini progress, guys. Ibig sabihin, makakakita kayo ng mga evidence sa physical reality nyo na unti-unting sinasagot yung mga dasal nyo, mga kapiksi. So you just have to keep on praying and keep on moving, guys, hanggang sa tuluyang masagot yung mga dasal nyo, guys. Ito, parang ina-advise din kayo na tipid-tipid muna, mga kapiksi, no, habang maiksi ang kumot, magtiis mamaluktot, kapag mahaba na't malapad, tsaka mag-unat-unat, Libra. Okay? So, these are new beginnings, guys, no? Mga bagong simula sa pag-ibig, bagong simula sa pagkakakitaan, mga kapiksi. So, may mga bagong paparating sa inyo, guys. At saka ito'y teamwork din, no? So, bless kayo sa mga tao sa paligid nyo, kasi maraming gustong tumulong sa inyo or maraming pwedeng tumulong, lalo na kung kailangan nyo, guys. So hindi kayo, kumbaga, every time na kakailanganan nyo ng tulong, hindi kayo mahirapang humingi ng tulong sa ibang tao, sa mga tao sa paligid nyo, kasi parang they're always willing, no, willing to help, willing na magbigay ng tulong kung kinakailangan nyo. And you also have to understand na itong mga tulong na to ay galing din ito kay universe, mga kapiksi, no? Minumove nyo lang yung mga tao sa paligid mo para ibigay yung tulong na kailangan mo, pero yung tulong na yun, guys, galing din yan kay universe, mga kapiksi. Okay? So, yeah, i-mind nyo na yung mga tulong from the universe, itong bagong blessing sa pag-ibig, sa kaperahan, itong recovery, mga kapiksi, no? Tsaka yung mga mini manifestation, guys, i-mind nyo na yan sa comment section. Itong mga blessings matatamis na bunga, itong kapayapaan yan, blessings din yan, mga kapiksi. So, comment down below if naka-resonate kayo, guys. And ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.